Hi guys! Welcome to my vlog! Ang arte. So, for today's video nga po ay mag-voice over muna ako ngayon. So, na-miss kong mag-voice over. Yung tipong maririnig ko yung boses ko tuwing pinapanood ko yung video ko ulit. So, dito nga naisipan ko nga mag-content dahil sayang naman yung oras. At sakto naman yung ilaw na gamit ko dyan sa kusina is parang pang horror. Malayo pa naman ang November at Halloween, pero yung video ko na to is parang pang Halloween. Patay hindi ba naman yung ilaw? So dyan nga ay nagsasaing na ako. Sabay flex ko dun sa rice dispenser namin na 10 kilogram ang kasya na rice. At guess the price guys. Yung rice dispenser namin is nasa 200 plus lang yan. So, nakakalinis siya ng kusina kasi organized siya. Tapos magandang design niya. Kaya pag nakikita mo siya sa kusina, wow, parang ang elegant. Wow, elegant. Elegant sa kumpara dun sa lagay namin ng bigas dati na balde. So, pinagmamalaki ko yun kasi katas yun ng pagpo-promote ko sa TikTok. So, hindi ako nagpo-promote dito ng rice dispenser ha. Wala lang, na-share ko lang sa inyo. Pero kung gusto nyo naman umorder nun, just PM para masend ko sa inyo yung link ng product na yan, ng rice dispenser na yan. Pero promise ko sa inyo, pag dumating yan sa inyo, hindi kayo magsisisi kasi maganda talaga siya. At nag-ala horror na naman tong video na to. Tingnan nyo naman, patay sindi yung ilaw. Kulang na lang babaeng nakatayo na nakaputi na nakatingin sa'yo habang naghihiwa ng karne. So, syempre, hindi ko na pinansin yan dahil nagmamadali na akong magluto dahil si Lucas may ginagawa na alaw pa doon sa may sala namin. Ano bang ginagawa niya? Basta, tinuloy-tuloy ko na lang yung gawa ko dyan. Kasi pag once na interrupt na naman doon si Lucas na naisip na naman niyang guluhin ako, manggugulo talaga yan. Hindi na ako makakaluto. Kaya dire-diretso na ako dyan kahit patay sindi yung ilaw. Kagagaling ko nga lang dyan sa tindahan dahil ang setup namin ngayon is ako yung nagbabantay sa hapon hanggang gabi. Tapos after pagdating ng mga 6 PM, nauwi na ako sa bahay dahil si mama na yung nagbabantay. So dito sa part na yan, nagluluto na ako. Dala-dala ko yan galing sa tindahan, yung niluluto ko. Tapos ayan, basang-basa ako nung pagka-uwi ko kasi siyempre lumalabas ako pag nagpapabarya, pag walang barya sa tindahan. So, basang-basa ako dyan. Kaya nagbihis ako. Ayan, yung ulo ko, basang-basa pa. Yung buko pala, hindi yung ulo. Dyan sa part na yan is, andyan na si Lucas sa tabi ko. Napansinan na niya ako. Kaya, parang hindi ko na matatapos yung pagluluto na to, no? Kasi si Lucas, once na, ayan, lalapit na yan dyan, parang nabuburyo na naman siya. Lapit yan dyan sa akin. Hihilain yung short ko. Parang hihilain niya ako papunta dun sa sala kasi gusto niya pag nandun siya, nandun din ako. Parang ganun. Gusto niya lagi niya akong kasama. Kasi yan si Lucas, natatakot na naalis ako kasi tuwing hapon nga is iniiwan ko na siya kay Papa. Tapos ang balik ko gabi na kasi nga ako na yung nagbabantay sa tindahan. So ang ginagawa ni Lucas, parang binabantay sarado ako na gusto niya lagi akong katabi kasi ang isip niya siguro baka umalis na naman ako. So ayan na nga siya, ayan o, binabantayan na niya ako. Ayan, nagpapasama na sa kwarto. Gusto niya, pag nasa kwarto siya, nandun din ako katabi niya. Dahil nga gusto ko nga tapusin yung ginagawa ko, hinahanapan ko siya ng laruan na maaaliw siya, na hindi na niya ako mapapansin na wala sa tabi niya. Minsan, umiipik yun, nagdadala ako ng mga bagong laruan. Kaso minsan, hindi talaga, hindi, nasunod siya. Tapos naiyak, gumugulong. Gumugulong yan pag umaalis ako. As in, gulong talaga. Walang pakialam kahit nasa kusina pa yan, nagulong yan.